Magandang araw! Panibagong araw na naman ang haharapin natin ngayon. Hindi nga pala pumasok si Mister. Nasira kasi yung isa naming sasakyan, kaya naman tinawagan ni Mister yung insurance company at agad-agad ay nangsin ng tao na mag-aayos ng sasakyan. Yan talagang maganda kapag naka-insured yung sasakyan mo is meron talagang mag-aayos kapag nagka-problema. Naglilinis nga pala ako sa isa naming sasakyan. Sobrang dumi kasi after namin ng trip kahapon sa Coromandel. Dumaan kasi kami sa beach kahapon at maraming buhangin ang nadala ng mga anak ko. Ganyan talaga sila kapag nakakita ng beach, nakakita ng buhangin, dinadala nila papunta sa bahay. At alam nyo naman, nahilo at nasuka yung mga anak ko kahapon sa biyahe. Kaya naman nangumoy suka yung sasakyan. At marami ding mga bits and pieces na tinatapon kahit saan-saan. Pag kumakain kasi yung mga anak ko sa sasakyan, tinatapon lang nila sa floor o sa baba kahit saan-saan sila makikita na matatapunan. So medyo madumi yung sasakyan ngayon. So every week talaga ako naglilinis ng sasakyan. Si Mister kasi is busy. Nag-work kasi si Mister 5 days a week. Kaya naman ako lang talagang may chance na makakapaglinis ng sasakyan. After ko palang maglinis sa loob ng sasakyan, dito naman ako sa labas nag-car wash. Nai-enjoy ko rin pala yung paglilinis ng sasakyan at pagka-car wash. Magtatrabaho na ata ako kung saan merong car wash at ako ang magka-car wash. After nga palang ma-charge yung battery ng sasakyan namin is nag-drive si Mister around town para naman matry kung gumagana talaga yung sasakyan. Pagkatapos ko namang mag-car wash, maglinis ng sasakyan ay dito naman ako sa pantry namin. Nakita ko kasi kahapon, sobrang gulo na talaga, hindi ko na may tsura kung gaano kagulo. Mas magulo pa sa buhay ko. So ito na, maglilinis muna ako. Ito nga pala yung mga spices namin. Ito naman yung chicken stocks, nire-refill ko pala. So na-try ko talaga na ma-organize lahat ng mga bagay-bagay. Yung asawa ko kasi, kapag gumuha siya ng mga spices, tinatapon nila, nilalagay niya kung saan-saan. Kaya naman nawawala yung iba. Mas maganda talaga na o-organize kapag nagluluto ko, nakikita ko kung saan talaga yung hinahanap ko. Itong tray naman ay nilalagay ko yung mga soy sauce, mga suka, or any sauces na pwede ko, or ketchup na pwede kong gamitin sa pagluluto. Ito naman yung mga Tupperware, nilalagay ko dito yung breadcrumbs or coat and cook, nilalagay ko sa fish. Ito naman yung basket namin ng spices, ang dami-dami talaga. Mahilig kasi si Mister gumamit ng spices kapag naluluto. Kung nasa Pilipinas pa lang ako, ang alam ko lang talaga is magic sarap, asin, bitsin. Wala talaga akong nalalaman na garlic powder, paprika, or any spices. Hindi naman kasi kami gumagamit at hindi namin afford gumamit ng ganitong mga spices. Kaya naman nung dumating ako dito sa New Zealand is na-overwhelmed talaga ako sa pagluluto ni Mister kasi naman marami palang nilalagay sa niluluto mo. So after kong ma-organize yung ating spices is ilalagay ko na ulit ito. Dito naman tayo sa kabilang shelves. Ito nga pala yung baking stuffs at saka mga candies, biscuits. Una ko munang inorganize at inarrange yung aking baking stuff. Alam niyo naman, sobrang hilig kong mag-bake at meron talaga akong basket ng mga nilalagay ko saan-saan yung mga baking powder, cocoa powder at saka mga yeast. Para man kapag nag-bake ako, ikukunin ko lang itong basket at dito ko na makikita lahat ng mga bagay-bagay na kakailanganin ko. Ang dami nga palang candy at saka mga biscuits na nag-expire na. Ito talaga maganda kapag naglilinis ka is na-check mo lahat ng mga foods at mga goods. Minsan kasi hindi mo namamalayan nasa likod pala, hindi pa nagagamit. So madali lang naman maglinis. Ako naman passion ko talaga ang paglilinis. So nag-refill nga pala ako ng Coco Crunch. Ito nga pala yung paborito ng mga anak ko kainin breakfast, cereal. Dito naman sa pinaka-top shelf is dito ko nilalagay yung mga noodles, pasta. Ito yung mga stock at dito ko nilalagay together para naman hindi ako mawindang mahanap kung saan-saan na yung mga angkap na gagamitin ko sa pagluluto. Meron nga pala ako ditong pansit. Binili ito ni Mister sa isang Asian shop at medyo matagal-tagal na to hindi ako nakakaluto ng pansit. Naumay kasi si Mister one time nagluto ako ng pansit. Every week ata yun. So ngayon nag-stop muna ako sa pagluluto ng pansit kaya naman hindi ko pa siya nagamit. So ayan, natapos na ako sa pag-organize at ayan na. Malinis na siya tingnan. Punas-punas na lang agad. So pagkatapos ko nga palang mag-organize sa pantry, is pumasok na pala si Mister. Nagpintura kasi siya sa labas. Hindi ko na malayan. Lunchtime na pala. So napag-isipan ko pala, nasuggest ko kay Mister na mag-movie kami. Medyo maulap-ulap kasi sa labas at medyo malamig din. Kaya naman hindi kami makakagawa ng mga bagay-bagay.
So dito na lang kami sa loob ng bahay. So ito na, nagre-ready na si Mister sa pizza dough. Ako naman ay nagre-ready din sa toppings na ilalagay sa pizza. So alam niyo naman, paborito ko talaga yung Hawaiian. At dahil wala yung mga anak na kambal ko, kami lang dito ni Silas ng kapatid ko. Silas nga pala ay ayaw na ayaw niya ng pinya sa pizza. Ako, sobrang paborito ko talaga yung Hawaiian na pizza, especially kung may pinya. So naglagay nga pala ako ng tomato paste, naglagay ng mozzarella cheese, pagkatapos ay nilagay ko na yung ham na tinadtad ko kanina. At ngayon naman ay lalagay na natin, spread natin yung ating pinya, fresh from the Philippines of course. Gumawa nga pala si Mister ng maliit na pizza para kay Silas. Ready na pala ilagay sa oven yung ating pizza. So ayan. Soy pizza, yum yum. While naghihintay na maluto ang pizza, is nag-ready na rin ako na pag-isipan ko kasing gumawa ng platter board. So medyo social yung movie namin ni Mister today. Date lang muna dito sa bahay with Silas at my kapatid. Meron nga pala tayo ditong cucumber, carrots at saka orange, meron ding grapes at saka strawberry. Ito yung mga bagay-bagay na ilalagay natin sa ating platter board. Meron din akong cheese, nagtadtad na ako. Meron din pala akong kakaibang cheese dito, tinatawag itong brie. Paborito ito ni Mister. So ayan na, ready natin yung platter board. First is ilalagay ko na ating crackers. Ito nga pala yung crackers na parang, hindi ko alam kung ano yung tawag sa Pilipinos, pero yung isa, yung circle is para siyang fita. Yung square naman is parang skyflakes. So si Mister nga palang nag-arrange ng platter board natin at ayan na, ready na siya. Pati yung pizza is ready na rin. Ihahain na natin at dito nga pala kami sa sala kakain ng lunch kasi nga magmo-movie kami today. Manonood lang naman kami sa Netflix at ang title ng papanoorin namin ngayon ay Killer. Ito yung bagong palabas sa Netflix at titingnan namin kung maganda talaga ito kasi top 10 ito sa New Zealand Netflix. So yan na, simpleng-simple lang yung lunch namin with Netflix and chill lang naman. Walang masyadong ganap today, dito lang sa bahay, kain-kain lang ng pizza at saka ng platter. So medyo intense nga pala yung movie pero maganda naman. Pagkasapit ng hapon ay magluluto na naman pala kami ng hapunan ni Mister. So pag wala talagang work si Mister, tinutulungan niya talaga ako magluto ng dinner. Meron nga pala akong chicken dito at gagawa kami ng chicken Cantonese. Lalagyan ko lang ito ng asin, pepper at saka toyo. Marinate natin ito. Pagkatapos ay magtatagtad ako ng bawang at saka kakailanganin pala natin ng ginger o luya. Pagkatapos ay maghihiwa din ako ng sibuyas. Isa din to sa mga sangkap na gagamitin natin ngayon. Bell pepper at saka carrots. Ito talaga yung mga sangkap na always yan present kapag nag-stir fry ka ng mga gulay or any meat. Meron din pala ako ditong cabbage. Simpleng-simple lang paghihiwa nito. At saka kaya kailangan na din natin ng spring onion. Pagkatapos ay maghihiwa din tayo ng broccoli. Kakailangan din natin ito sa ating pagluluto tonight. After nating mag-ready sa mga sangkap na gagamitin, is mag-stir fry na tayo at si Mister na ang magluluto. So ito na, ginisa na ni Mister yung ating sibuyas at saka bawang at ginger o luya. Pagkatapos ay lalagay na rin natin yung chicken. Si-season with salt and pepper. Konting-konti lang kasi na-marinate ko na yan kanina. Pag naluto na yung chicken, brown na, is maglalagay na tayo ng ating broccoli. Lalagay na rin natin ang ating bell pepper. Pagkatapos, ilalagay na rin natin yung ating carrots at saka spring onion. Ngayon naman ay i-add na natin yung ating tinadtad kanina na cabbage. Maglalagay din tayo ng Cantonese sauce. Ito nga pala ay nabibili sa supermarket dito sa New Zealand. So, wala ka nang gagawin. Ilalagay mo lang ito, yung sauce. Ready-made na siya. Simpleng-simple lang yung hapunan namin tonight. Wala nang masyadong chichi-bureche. Busog pa kasi kami sa kinain namin na pizza kanina. Mom, can I have one more time? Those want some lemon. Can I have water? Please. No. I want lemonade juice. Yes, that's enough. Can I do it? Yeah. I want lemonade juice. Okay.
Yummy? Daddy's eating rice today. Rice is good for you, my dear. It's healthy for you. See, that's why we're tiny and we're not big, because we are eating rice. So let's eat dinner, guys. Our dinner for tonight, everyone, is chicken. What's that, my dear? Cantonese? Cantonese. No? Chicken? Cantonese chicken. Come on, eat nice and peaceful. There's no treats after dinner. No, treat. Want some treat after dinner. So this is our chicken made by Daddy tonight, and I was the one who chopped the vegetable. I chopped the vegetable and Daddy cooked the chicken. So let's try now our Cantonese chicken. See if it's yummy. Delicious. It's like pancit, Philippines. Not a lot. You love the chicken, Cantonese? Uncle Jade is still frying the chicken, the other chicken. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. At sa susunod naman na vlog, bye!